Wow! Dami nila. Ayan. Ayan ako. Ayan pa! Talaga naman. Oo. Oh. Ay nako. Oh, ayan pa. Mga hindi makapaghintay talaga. Oh. Diyos ko po. Pwedeng mag-cause yan ng aksidente. Hello! What's up mga kaminor? Yeah. March 2021. Well, papaliwanag ko kung bakit almost week ang pagitan ng aking mga upload ngayon. Kasi mga kaminor, medyo nagiging busy tayo ng konti. At the same time, wala naman akong kanong lakad ngayon. So today, galing tayo ng police station. Yes. Hindi, wala tayong kaso. Kumuha lang tayo ng clearance galing sa ating kapulisan. Yes. So ayan, pagkatapos na pumunta ako dito San Fernando, punta ako ng NBI. Kaso by appointment pala. Kala ko pwede na yung walk-in. Well, nga pala still nasa COVID pandemic pa rin tayo. Ayun. Kaya pumunta tayo dito kasi ngayon kukunin natin sana yun sa NBI, kaso by appointment nga daw kaya computer ano muna tayo ngayon. Yan, scheduling. So ano bang magandang pagkwentuhan natin habang naghahanap ako ng titinda ng buko? Ewan ko lang, bakit yung iba grabe talaga manlait ng brand ng motor. Sample, Rossi yan. Bakit grabe naman kung makapanlait o makapanlait, Rossi, sirain, bla bla bla, China bike. Kaya na may pambili ng mga branded yan. So ako, para sa akin, in my opinion, kung anong meron ako ngayon, masaya ako ngayon. Kasi darating din ang araw, basta lang, sikap, tsaga, sipag, gano'n, maabot para natin yung ating mga pangarap, diba? A few inches later. So ano nga bang magandang pag-usapan natin ngayon mga kaminor? Bukod sa mainit ang panahon, yes. Payo ko lang, kung nagra-ride kayo ng ganito kainit ang panahon, make sure, kung malayo-layo yung biyahe nyo, make sure na nagpapahinga kayo. At least 15 minutes o 20 minutes na pahinga sa ilalim ng silong. Tapos dala kayo ng refreshment nyo, tubig, gano'n, baon kayo ng tubig. Kung wala naman, hanap kayo ng mga nagtitinda ng buko-buko sa gilid ng daan tulad ng ginagawa ko. Kasi sobrang init na talaga ngayon. Legit na, ito na yung dry season ng Pilipinas, no? So pag mainit ang panahon, ibig sabihin doon din makapit ang ating mga gulong. Ayan. Mas makapit yung mga gulong natin pag mainit yung panahon mga kaminor. Tandaan yan, kasi sa cold season. Gunggong! Barinig kita sa mukha Well, hindi ako technical expert tungkol sa mga gulong-gulong. Pero ayon dun sa mga napapanood ko na mga MotoGP riders saka mga technician ng MotoGP, ayan, mas makapit ang gulong pagka mainit ang panahon. Ayan, na-maximize ng gulong yung expanded anong tawag dito, yung expansion na limit niya pagka mainit ang panahon, syempre. Ayan,
search na lang din kayo sa YouTube kung paano ano yung ano nun, science between nung init ng panahon tsaka nung gulong. Ayan. Ito mga payo-payo lang din siguro ng pagra-ride sa ano, ilalim ng init ng araw. Yan. Bukod siyempre dapat naka ano ka, naka jacket o jersey. Okay, kung meron naman kayong kumpletong ano, riding suit, much better, di ba? Safe. Kasi sobrang init ng panahon ngayon. Siyempre baka nakaka-stroke ang init. Kung malayo ang biyahe mo tapos dediretso ka ng biyahe, nako, maano ka, mababurn out ka talaga. Mas mabilis mong mararamdaman ng pagod pagka mainit ang panahon. Siyempre gloves din, ayan, huwag kang makakalimutan yung gloves. Oo, sira na yung gloves ko, kailangan ng palitan. Mas maganda dito ngayon yung kung ang visor nyo is smoke or tinted, iridium lens, naka-lens kayo ng ano para mabawasan yung ano, alam mo yun, yung pagka naka-clear lens ka sa init ng araw, yung mata mo parang kinukurot, yan, parang mapapapikit ka, randam na randam mo yung pasok ng init ng araw sa loob ng helmet. Yan. So dito talaga akmang-akma yung mga naka-lens ng iridium lens, ng smoke o kung ano man yan. Yan, mas maganda yan. Pero siyempre sa tagulan naman maganda yung clear lens. So pasensya nga na nga pala kung medyo matagal-tagal ako mag-upload ngayon kasi nga hindi naman na ako masyado lumalabas, nakakalabas. Saka medyo busy pa. Ayan. One of these days, i-feature ko yung ano, yung lumalagong turismo sa aming bayan ng Candaba. Ayan. Paligi. Maganda daw dun eh. Ako taga dun ako pero hindi pa nakakadayo dyan. Kasi hapon yan eh. Hapon hanggang gabi. Ayan. Lumalagong turismo ng aming munting bayan. Update nga pala dun sa pinag-uusapan natin last week, yung tungkol sa motor vehicle inspection system or center o kung ano man, is kanselado na po yan mga kaminor. Ayan. Maraming salamat sa ating mga butihing kawani ng motorcycle riding organization. Siyempre isa na rin dyan si Lodi Colonel Busita. Yan, isa sa mga umalma at siyempre nagbigay ng kanyang saloobin tungkol dyan. Kaya ngayon hindi na po siya talaga mandatory. So pwede na tayong bumalik sa dating kinaugalian sa mga smoke inspection. Yan. Which is maganda, siyempre malaking tulong yun sa ating mga kasamaan na nagmumotor. Ito na talaga yung season na ano, maraming magra-ride. Season na talaga ng pagra-ride ngayon. Kaso nasa under pa tayo ng pandemic. Ayan. Kahit na inalis na sa mga ilang probinsya yung hindi na kailangan ng anong tawag doon, rapid test bago ang mapasok sa kanilang bayan. Pero siguro sa ibang munisipalidad talaga nire-require pa rin nila yun. Kaya yun, tsaka pala mga kaminor, yan, kung mga nakatuto ka sa mga FB page itong mga nakaraan na linggo, nagkainitan na naman. Brand war na naman tungkol sa mga helmet. Ayan, kung naaalala nyo yun sa about sa spider helmet. Ayan,
Pero huwag na natin alungkatin yun kasi matagal na yan eh, tahimik na yung issue na yun, kaya hindi na natin kailangan pang buhayin. Ang init ng panahon. Ganda ng kapit ng gulong talaga. Pero siyempre depende pa rin yan sa ano, paggamit mo ng iyong motorsiklo, no? Kailangan lagi pa rin disiplinado sa pagmamaneho ng motor. Siyempre number 1 key yan para iwas tayo sa aksidente. Wala talaga akong ano ngayon eh, content about sa gamit ng motor o kung ano-ano. Kaya kwentuhan lang muna tayo habang ako'y pauwi na. Kaya bigyan ko na lang kayo ng tulad nga na sinabi ko, mga content tips ko lang naman kung sa pag-ride sa mainit na panahon. Ayan. Kasi nga mainit na yung panahon ngayon, at saka kailangan well prepared yung katawan nyo kung magbabiyahe kayo ng malayo pagka mainit ang panahon. Kasi naka-record ba ako? Okay, naka-record ako. Baka nagsasalita na naman ako ng hindi naka-record eh. Tulad ng kadalas na nangyayari sa akin. Ayan. Tulad nga nasabi ko kanina mga kamino, dala kayo ng tubig, baon na tubig, or kaya pahinga kayo sa mga lilim ng puno. Tapos may makita kayong nagtitinda ng buko-buko dyan, kung may mga refreshment sa gilid-gilid ng daan, bili tayo dyan mga kamino, diba? Suportahan natin yung mga maliliit na nagnenegosyo. Ayan. Saka siyempre healthy pa rin yan, healthy yung buko, no? Laban sa tulo. Gunggong! Di joke lang. Hindi, talagang ano yan, mura na, masarap pa, saka madaming benefits ang pag-inom ng buko, siyempre. Yan. Overtake ko na nga to. Baka akala ni ate ni-stock ko siya. Wala akong panahon mag-stock ng mga babae. Loyal tayo. Gunggong! Loyal tayo kay Esme. So, yan. So, ito mga minor, isang tip ulit. Pagka may nakikita kayong ganyan, may kasunod kayong truck na ganyan, may dalang bakal o kung ano man na mabigat tapos nakalabas sa katawan ng truck, wag nyo pong tututukan yan. Ayan, no? Kadalasan sa ibang riders talaga, hindi ko naman nila lahat, tumututok sila dyan eh. Okay? Kung nanonood kayo ng Final Destination o kung napanood nyo yun, pwedeng mangyari sa inyo yun pagka tumutok kayo dyan. Kasi you'll never know, kahit maraming tali yan. Kasi malay natin, kumalas, diba? Paano kung nakatutok ko dyan? Hulog sa iyo yung mga yero, mga bakal na yan, no? Solid yan. Isang tip lang mga minor, lalo no, doon sa mga bago-bago pa lang na nagmumotor, wag nyo uugalayin na tumutok sa mga truck na may karga, lalo na pagkapaakyat ng tulay. Wag nyo susundan yan, kasi pagka sinundan nyo yan, ang truck kasi, wait lang, kasi ang truck kasi pagka umaakyat yan, kada cambio nyan may umuurong ng konti yan, diba? For your safety din naman yun. Huwag kayong tututok, siyempre yung tinatawag nilang tailgating, diba? Kaya magti-tailgate. Well, itong mga pinagsasabi ko ngayon base sa akin pansariling opinion lang. Ayan. Hindi ko naman sinasabing expert ako. Ayan. Ito para sa akin lamang, at ito yung mga nararanasan ko, tsaka ito yung mga ginagawa kong remedy pagka nagra-ride. Ayan. Wow! Dami nila. Ayan. Ayan ako. Ayan pa! Talaga naman, oo. Oh.
Ay nako. Oh, ayan pa, mga hindi makapaghintay talaga. Oh. Diyos ko po. Pwedeng mag-cause yan ng aksidente o counterflow. Walayan ko na lang ulit kayo mamaya mga kaminor, kasi mukhang palubat tong aking action cam eh. Okay, tapos mag-enjoy na lang ulit tayo sa pagra-ride mamaya. Okay, balikan ko kayo. Yun nga mga kaminor, no? Tulad nga na sabi ko kanina, ulit-ulit, always wear your helmet pag nagra-ride. Oh, ganda ng ano, daan! Solo natin! Sa mga manggagaling ng Pampanga, Bataan, mga ganon, ito ang pinaka the best way kung gusto nyo pumunta ng DRT Bulacan. Candaba San Miguel Road yan. Dire-diretso lang to. Tapos labas nyo, Batasan, may bagong bypass dun. O, daan kayo ng bypass. O, tapos pagtanong nyo na lang dun kung saan papunta ng DRT, malapit na lang talaga nun. So, wala na akong masyadong sasabihin. Itong vlog na to ay isang ordinaryong araw lang at saka kwentuhan lang. Kaya enjoy na lang yung rides. So yun nga mga kaminor, dito ko natatapusin yung ating ordinaryong kwentuhan, ordinaryong vlog-vlogan. Yan. So again, maraming salamat sa mga dumagdag na subscribers sa ating channel. Ayan. At sana patuloy nyo pa rin po akong suportahan. At sa mga susuporta, please subscribe and hit the bell button icon para lagi kayong updated sa mga bagong videos na gagawin. At ulit, sasabihin ko lang, huwag po tayong mag-discourage ng ibang tao, huwag po tayong mag-brand war ng mga, huwag natin ikumpara yung mga kung anong meron tayo sa iba. Ayan, spread love, huwag tayong magano ng hate. Ayan. Saka yun nga, sabi nga, always ride with your helmet, always wear it, don't display it. Okay, this has been Motoview saying have a great day. See you.
Again.